Hello Idol Mark, isa po ako naligaw sa YouTube channel mo habang nanonood ako ng anime sa YouTube at naisipan ko rin magbahagi ng secret files. Ako nga pala si Jer Eco, hindi tunay na pangalan, tawag sa akin ng mga nakakakilala ay Kuya Nat. Bagwa-work po ako sa City Hall bilang isang accounting kaya't nakakaluwag sa financial, medyo may pagkamanyak ako Idol Mark, hindi naman literal na manyak, in legal ways naman Idol Mark, mahilig ako kumuha ng bayaring babae at talagang sinusulit ko talaga Idol Mark ang bayad dun. Nakaka-anim rounds ako dahil nga malakas ang stamina ko at talagang lamog ang nakukuha kong babae. Di na ako ganito dati, medyo nadala lang ako nang niloko ako ng asawa ko, kaya tingin ko sa mga babae pangkama lang. Dahil nga abala ako Idol Mark sa work at sa bisyo sa mga bayaring babae, wala akong panahon para linisin bahay, kaya't naisipan ko kumuha ng katulong, nung una nahirapan ako maghanap at mamili, gusto ko sana di masyado matanda, kaya't pumunta ako sa Facebook baka makahanap sa mga hiring sa lugar namin. Yun nga nag-post ako Idol Mark, at talagang maraming nag-message, nireplyan ko naman, sabi ko by Saturday at Sunday ang interview para wala rin ako pasok. Mas meremy ang matanda, kaya't wala pa rin ako napili, kaya't sabi ko next Sunday ulit, tumawag naman si inang na dumalaw naman ako sa bahay para sa family dinner, kaya't sinang ayunan ko naman, kumpleto kaming magkakapatid at kasama ko ang nag-iisang anak ko na lalaki, oo Idol Mark may anak kami ng dati kong asawa at hanggang ngayon gusto niya pa makipagbalikan na di ko naman binibigyan ng pansin. At baka may magtanong dyan kung nagsusupport ako sa anak ko kahit may kinaadikan ako sa mga bayaring babae, oo naman, sobra-sobra pa. Nabanggit ko kila inang na naghahanap ako ng katulong na maglilinis sa bahay at magluluto tuwing abala ako sa work at kampanya sa mayor namin. Sumagot naman ang ate ko na may kakilala siya at naghahanap ng work, sabi ko baka sobrang tanda yan. Tumawa lang si ate, basta hired na daw, umuoo na lang ako dahil di ko kaya ang kulit ate ko lalo't nakikita ko ang mga mata niyang may pagkademonyo. Umuwi ako agad sa bahay ko para makapagpahinga, kinaumagahan maaga ako pumasok sa work, nasa kalagitnaan ako ng meeting nang tumawag si ate at sabi niya hinatid na daw niya ang katulong sa apartment ko, sinang ayunan ko na lang dahil nga abala ako Idol Mark lalo na ngayon na malapit na ang elections. Medyo late na rin ako natapos sa work, kaya't naisipan ko muna dumaan ng Chowking para mag-take out na lang at sa bahay ko na lang kainin. Nasa labas pa lang ako ng bahay ay agad ko napansin bukas ang ilaw, ay oo nga pala naalala ko hinatid na pala ni ate ang magiging katulong. Kaya't pumasok na ako, nagulat ako sa nakita ko, batang-bata at talagang nakasuot pa ito pang katulong, bumati naman ito sa akin at agad ko naman binati, saka sabi niya nakapagluto na daw siya ng adobong manok, pretong isda at amplaya na gulay, napawaw ako dahil itong mga nakaraang buwan late ako chowking or bumibili na lang ng take-out na pagkain, kaya't sabi ko kakain ako at saka inabot ko sa kanya ang na-take-out kong pagkain. Sabi sa kanya na yung dalawang chow fan with fried siomai. Nagpasalamat naman ito sa kanya ako pinagkunan ng pagkain sa pinggan, sarap na sarap ako Idol Mark sa nilutong niyang pagkain, lutong bahay talaga hindi lutong pangkanto, muntik ko na nga maubos ang 1 kilong manok dahil sa sobrang sarap at sabaw pa lang pang ulam na, may pretong isda pa. Kaya't swabe ang dinner ko. Napag-usapan na namin ang magiging sahod niya, 8K monthly at kapag tumagal siya pwede ko gawing 12K, libre lahat. SSS, PhilHealth at Pag-ibig meron, at once a week ang day off with pay yun na ikinatuwa naman ni Marisa, o Idol Mark Marisa ang name ng katulong ko at 24 na year old pa lang siya pero may anak at asawa. Maaga daw siya nabuntis. Kaya't sabi ko pwede siya magstay in dito pwede rin stay out. Mas gusto niya ng stay-in para tipid sa pamasahe at medyo malayo raw ang bahay nila. Sinang ayunan ko naman, sabi dun siya matutulog sa isang kwarto at pwede niya gamitin lahat ng gamit doon at napansin kong keypad lang gamit niyang cellphone kaya't kinuha ko ang isang cellphone sa box, pa-promo sa City Hall, di naman nila malalaman kung babawasan ko ng isa. Isang reel mang ibinigay ko Idol Mark at talagang tuwang-tuwa si Marisa, basta sabi ko bawal siya magpapasok ng mga relatives niya dito or mga kaibigan niya na sinang ayunan naman niya.
Mahirap na, naputulan pala ng paa ang asawa niya dahil nahulog ito habang nag-aayos ng linya ng kuryente, at dahil nga isang HR ang ate ko sa Loco Electrici kung saan doon nag-work ang asawa ni Marisa at nalaman ng ate ko ang nangyari kaya't naawa naman kaya't naging katulong ko siya, maawin ang ate ko Ang sarap lang sa pakiramdam na paggising mo may breakfast na sa lamesa, at mainit na kape, bilib din ako sa kasambahay ko Idol Mark, magluluto muna siya ng breakfast then saka siya maglilinis at maglalaba. Take note sabay po kami mag-almusal para naman feel ko ang hinanda niyang breakfast. Pangit kasi kumain kapag nag-iisa, kaya't maganda ang umaga ko, sinalubong naman ako ng kawork ko, sabi niya may birthday party daw mamaya kung sasama ako. Birthday pala ng isang kagawad ng bayan, umuoo na lang ako kasi nakakahiya kay kagawad kung di ako pupunta baka may masabi. Okay naman ang party medyo napalaban lang sa inuman, nag-text rin ako kay Marisa na kumain na siya at mal-alate ako ng uwi dahil may party ako pinuntahan. Umuoo naman siya. Kaya't nang pauwi na ako, bukas pa ang ilaw. Pagkapasok ko bunungad sa akin agad si Marisa, "Oh bakit gising ka pa?" Ani ko sa kanya. Sinabi lang niya na hinintay daw niya ako baka daw wala ako susi, oo nga naman, nakalimutan ko ang susi. Nagpasalamat ako sa kanya, sinabihan ko na siya matulog na siya at ako na bahala rito sa baba. Bago siya umakyat sinabi niya sa akin na nagluto siya ng sinanglaw, mainit pa raw yon at tila ba gusto ko tikman dahil tamang-tama sa lasing na kagaya ko. Agad ako nagpasalamat. Ang sarap talaga ng sinanglaw lalo kakatapos mo lang uminom. Nakakawala ng amats. Natulog na ako para kahit papano ma-relax ako. Tinanggal ko agad ang suot kong damit at wala akong saplot kung matulog. Kaya't paghiga ko sa kama ay nakatulog ako agad. Paggising ko, pansin ko ibang kwarto yata ang nakikita ko, or baka binago ni Marisa kagabi. Lumaki ang mga mata ko na ibang kwarto talaga ang napuntahan ko kagabi, walang ibang kwarto ni Marisa, pagtingin ko sa tabi ko si Marisa, nakabra at panty lang din. Uminit agad pagmumukha ko sa mga nakikita ko tila ilang segundo lang sa isabog na ako. Napaka-sexy pala ni Marisa. Agad-agad ako tumayo, napansin ko nagising si Marisa kaya't agad ako nagtakip ng kumot sa katawan. Laking gulat din ni Marisa nang makita niya ako, para kaming tanga nakatulala, napasigaw na lang si Marisa pati ako napasigaw din. Langya buhay ta. Tahimik ako nakaupo sa lamesa habang hinahanda ni Marisa ang breakfast ko. Pagkabigay niya ng breakfast ko, humingi ako agad ng pasensya dahil di ko sinasadya na makatulog sa kwarto niya at ganong sitwasyon pa niya ako nakita. Nakayuko lang si Marisa, sinabi naman niya okay po yun, di naman sadya kaya't kailumutan na lang daw ang nangyari kanina at humingi din siya nagpasensya dahil napasigaw siya dahil daw sa gulat. Natawa na lang ako nang maalala kanina, pareho kami sumisigaw hanggang dahan-dahan ina. Haha kaya't umalis na ako ng bahay, napapailing pa rin ako. Langya alak yan Idol Mark. Promise Idol Mark hindi sinasadya. Haha. Anyway tinawagan ko agad ang bayaran na babae, gusto ko bumayo ngayon, kaso di ko na makontak. Kaya't nagtrabaho na lang ako, uuwi na sana ako kaso tuwing naaalala ko nangyari kanina nahihiya ako, kaya't nagpali pa muna ako sa isang mini bar. Tamang chill lang. Umuwi na rin ako medyo hitang gabi na rin. Dala ko naman ang susi ko kaya't makakapasok na ako, tumawag din pala ang ate ko kung kamusta daw si Marisa, sabi ko naman masipag at magaling magluto. Yun lang saka nagpalem. Pagkapasok ko ng bahay, may sinanglaw ulit, aba matindi ito si Marisa magaling makaramdam. Humigop muna ako ng sabaw ng sinanglaw bago umakyat ng kwarto, tiningnan ko muna ang kwarto, mahirap na baka sa kwarto na naman ni Marisa ang mapuntahan ko. Tinext ko muna ang babaeng bayaran, "Uy available ka bukas ng gabi, gusto ko ulit makatikim ng pekpek mo, tigang na ako, galingan mo ha bayaran kita ng malaki." Saka natulog. Kinaumagahan, swabe ang breakfast ko, fried rice, itlog, hotdog at isang mainit na kape, niyaya ko naman si Marisa, sabi niya tapos na siya mag-breakfast at pumunta na sa laundry area, nahihiya siguro si Marisa dahil sa nangyari nung isang araw. Hinayaan ko na lang, ang tanga ko kasi. Nagpatuloy na ako sa pagkain at pumasok na ako sa work.
Tanghali na rin nang matapos ako sa work at naisipan ko i-check ang message ko kung nag-reply ang babaeng tinext ko, napamura ako ng malakas sa loob ng canteen, huming ako agad ng sorry sa loob dahil pinagtining-inan ako ng mga sa loob. Napaupo ako at napapamura, wrong send ako kagabi, kay Marisa Conos and, hindi kay Maris. Maris kasi ang pangalang babaeng nakasave sa phone ko, at Marisa naman sa kasambahay ko. Langya buhay ito. Kaya pala nahihiya tumingin sa akin si Marisa kanina, baka isipin niya Meniakis ang amo niya kahit totoo naman. Ano ba yan? Kaya't nag-text ulit ako kay Marisa na wrong send. Pasensya na, saka sinend. Walang gana ako bumalik ng work dahil sa kapalpakan na gawa ko. Nakatanggap naman ako ng text mula kay Marisa. Okay lang daw yun, lahat naman daw nagkakamali. Napahilamos na lang ako sa mukha. Nakakahiya. Sabado naman bukas ay pa-day off ko muna si Marisa para kahit papano lumamig ang isyo sa mga kapalpakan ko. Tinawagan ko siya na day off niya bukas at sagot ko ang pamasahe niya at ibibigay ko ang 1 month sahod niyang libre dahil sa mga kahihiyan na dulot ko sa kanya. Masaya naman ito at ayaw sana tanggapin kaso namilit din ako na tanggapin niya, ipinadala ko na lang sa GCash para makauwi siya ng maaga sa kanila. Matiwasay naman ang Sabado na wala si Marisa, yun nga lang walang kape at masarap na almusal. Agad naman ako lumabas ng bahay para mag-gym, pagkatapos ko mag-gym at agad ako umuwi ng bahay, naligo at natulog. Gabi na rin ako nagising. Nandatnan ko si Marisa nagluluto kaya't sabi bakit nandito na siya, sabi naman niya pahirapan daw makasakay ng umaga sa kanila kaya't nagbiyahe na siya ng hapon para di siya malate pagbalik rito. Oo na lang ako, at saka may pasalubong siyang lambanog, try ko daw sabi ni Marisa dahil masaraw daw yon dahil binabad sa hinog na saging. Kaya't napatanong ako kung umiinom din ba siya, sabi niya konti. Kaya't niyaya ko siya uminom pagkatapos namin kumain. Nang matapos kami kumain, hinanda na ni Marisa ang iinumin namin at pulutan na sisig. Aba matindi nga ang tama ng lambanog, medyo tabanjinji ako kahit nakakailang shot pa lang. Si Marisa parang wala lang. Nanonood kami ng horror, biglang lumabas ang aswang sa screen kaya't napayakap si Marisa sa akin na ikinagulat ko naman. Humingi naman siya ng pasensya. Nalasing ako sa lambanog, si Marisa bagsak na kaya't dahan-dahan ko siya binuhat paakyat ng kwarto, nang ilalagay ko na siya sa kama, napayuko ako ng sobra dahil sa bigat. Di ko napansin lumapat pala ang mga labi ko sa labi ni Marisa, dahil nga umiral ang pagkamanyok ko di ko na napigilan. At ayun nga hinahalikan ko si Marisa na walang malay na agad naman gumanti kaya't siniil ko ng halik hanggang bumuka ang mga labi niya saka sinipsip ang dila niya, lasap na lasap ko ang mabango niyang hininga at aroma ng lambanog na lalong nagbigay ng init sakin. Dahan-dahan ko hinubad ang damit niya saka siniil ang hinaharap niya tila umaangat ang likuran ni Marisa sa ginagawa ko kaya't napasir siya sakin, hihiwalay sana ako kaso sabi niya ituloy ko na daw. Kaya't walang pagdadalawang isip na siniil ko siya ng halik at hinubad lahat ng damit niya hanggang makarating ako sa pagkababae niya sabay nilasap at kinain ng buong buo, ang sarap, napakataba ng pekpek ni Marisa. Nagtutubig pa ang pagkababae ni Marisa kaya't nilasap ko ito, lasang-lasa ko ang likido niya kaya't mas ginalingan ko pa lalo hanggang napailad siya. Agad naman ako bumalik sa mukha niya at binigyan ng halik ang mga labi. Dahan-dahan ko pinasok ang nota ko sa pagkababae niya, wow napakasikip kaya't lalo ko inangat ang dalawang hita niya, labas-pasok ang ginawa ko, ang sarap mo Marisa. Walang sawa ko siya binayo idol mark at talagang sarap na sarap ako, naramdaman ko malapit na ako labasan kaya't dali-dali ko hinugot sa kapinutok sa pusod niya, ang sarap grabe. Nakadalawang round kami ni Marisa idol mark saka natulog. Paggising ko wala na si Marisa. Akala ko nilayasan na niya ako, nasa kusina lang pala. Kaya't niyakap ko siya sa likuran habang nakaboxer ako, dahan-dahan ko naman siya hinahalikan sa liig. Saka sinabing, ito ang gusto ko almusal, agad naman niya ako pinagbigyan, pinatuwad ko siya sa lamesa. O ang sarap mo Marisa, sino ang masarap? Asawa mo o ako? Ikaw po sir, sagot niya. Lalaspagin kita Marisa, napakaswerte ko di ka masyado nilespag ng asawa mo, ani ko habang binabayo ko siya patalikod, opo sir. Ayan,
Tumuwad ka pa. Yan, sarap mo Marisa. Huwag ka mag-alala babayaran kita ng 10k at isang linggo ko pamamagain yang pagkababa mo. Ayan tumuwad ka pa, nakakagigil yang puwet mo, napakalaki. Ani ko sa kanya habang binabayo patalikod hanggang makaraos ako Idol Mark. Hanggang dito muna Idol Mark, medyo tinamaan ako kamanyakan kaya tikman ko muna si Marisa ngayon. Hehe.